Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 15, 2025, araw ng Miyerkules. Ang atin pong mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 11, verse 42 hanggang 46. Papuri sa iyo, Panginoon. Kawawa kayo, mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang ikapu ng yerba buena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo, mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo ay mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron din po tayong mabuting first reading sa Romans chapter, anong chapter yun? Chapter 2, verse 1 hanggang 11. Medyo mahaba siya ng konti, pero hindi ko na siya babasahin. Ibabahagi ko po sa inyong ngayon ay tatlong mensahe galing dito sa ating first reading, ganun din sa ating mabuting balita. Ang una po ay yung pag-ibig sa Diyos at o kaya ay charity. Love or charity. At ito naman po ay sinasabi dito ng Panginoon na nagbibigay sila ng ikapu, pero yung pinakamahalaga, yung pag-ibig sa Diyos ay nakakalimutan nila. Kasi yung maganda sana ay nagbibigay sila ng ikapu dun sa mga major things, pero yung kahit kaliit-liitan, yung mga gulayin na pati yun sinasama pa nila sa ikapu. Hindi naman masama yun dahil ang ating simbahan ay kailangan din, o kaya sa templo kailangan talaga ng material na suporta para magpatuloy ito. Kahit sa ating simbahan sa ngayon, kailangan natin ng material support o kaya financial support para matustusan ang mga gastusin, katulad na lang ng mga ilaw, kuryente, at kung ano-ano pang mga gastusin sa loob ng simbahan. Yan po ay ang tungkol sa pag-ibig sa Diyos at ang pag-ibig sa kapwa. Yan po ang mas mahalaga. Ganon din po ang humility o pagiging pakumbaba, humble kumbaga. Dito kasi sinasabi dito na pinipili nila yung luklukan na para makita sila o makilala sila.
ang mensahe po sa atin ng Panginoon kapag tayo ay nasa Panginoon na tayo ay mga gumagawa ng o naglilingkod sa Diyos hindi para makilala o matanyag. Dapat ginagawa natin yon para sa Diyos at hindi dapat yung para tayo ay matanyag. Yun ang tunay na humility. At ang pangatlo po ay yung pagpapahalaga natin sa mabuting gawa o kaya good works. Sabi nga, gagantihan ng Diyos ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kaya maganda rin na gumawa tayo ng magandang mabubuting gawa o kaya good works at ito ay magbubunga. Yun lamang po ang maibabahagi ko sa ating mabuting balita. Malinaw naman po na kung titingnan natin parang kinukutyangan ng Panginoon ang mga ginagawa ng mga Pariseo kasi nakakalimutan nila yung kung ano talaga yung mahalaga at kung bakit nila ginagawa yung mga kautusan. Ang ginagawa nila ay hindi nakafocus sa Panginoon. Ito ay nakafocus doon sa tao na imbis na mas lalo silang ilapit sa Diyos ay para lang mapahirapan yung mga tao. At hindi iyon ang gusto ng ating Panginoon. Kung tayo man ay maghihirap, siguro dahil naghihirap tayo sa pagtulong sa ating mga kapatid na nangangailangan. At siguro iwasan din natin yung panghuhusga sa ating kapwa dahil kung ano yung panukat na ginamit natin sa ating kapwa, ganun din ang panukat na gagamitin natin ng ating Diyos sa atin. Kaya yon, maliwanag naman po ang mabuting balita ngayon sa araw na ito. Ilagay din natin ang ating sarili doon sa mga Pariseo na minsan nagiging katulad tayo nila na nagagawa rin natin ang mga ginagawa nila. Napakarami nating rules na ginagawa para sa ating mga nasasakupan o kaya miyembro na dapat nilang sundin. Kaya imbis na maging magaan ang loob ng ating mga miyembro o kaya ng ating mga kasama, mas lalo silang nabibigatan at mas lalo pa silang napapalayo sa Diyos. Nakakalimutan nila kung ano yung mas mahalaga, ang kautusan ba o ang paglilingkod sa Diyos o ang pag-ibig sa Diyos. Nawa hindi tayo maging katulad ng Pariseo, pero lagi nating usisain na pag napunta tayo doon sa ganung sitwasyon katulad ng Pariseo, alalahanin natin ang sinasabi ng Panginoon na kung ano yung mas mahalaga, yung pagpapahalaga sa katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. God bless po. Amen.